So, start na tayo. Okay. 5 minutes tayo. 5 minutes. Kalimutan ko sabihin. Dito muna tayo. Wait lang. Basic pag meron ditong marunong na, basic lang to para to sa mga beginner. Okay? Pero, bibigyan ko kayo ng ibang approach tsaka paano mag-adjust sa market. So, for basic, listen carefully. Yung nakikita nyo dito, yung green and red na to. Sige, Jay. Tuturuan kayo magbasa ng chart ng market. So, kung nakikita nyo tong mga candles na to, yan, yung candlestick tawag dyan. Green is sign for bullish, pataas yung market. And pag nagre-red yan, bumababa yung market. Okay? Candlestick, price action, yan yung mga tawag sa kanya. So, dito, gagawa tayo ng trend line. So, pag yung trend line nasa ilalim ng mga candle price, ang tawag doon is support. Nasa ilalim siya ng mga candles na to. Yan, nasa ilalim siya ng mga price action. Nasa ilalim yung candles. So, pag nasa taas naman siya, ang tawag sa kanya ano? Sige, sagutin nyo. Sagot kayo, may quiz no? Resistance. Resistance, pag nasa taas. Pag nasa taas siya ng price. Okay, so this is price action. Pag nasa taas, resistance. Pag nasa baba, support. So, ang support and ang resistance, hindi siya kailangan straight line. Pwede mo siya i-adjust dito, pwede mo siyang i-adjust na pag kahit anong movement niya, okay lang yan. At least matututo ka dito. Huwag kayo matakot magkamali. So, yan. Kahit anong movement niya, pwede nyo siyang ilagay. So, kung gusto nyo siyang nakaslant, kung gusto nyo siyang nakapahiga na ganito, okay. So, paano mo malalaman kung saan mo siya ilalagay? Let's say, for example, dito. Ilalagay ko tong resistance dito. Yan. And etong support dito. 15 minutes. Ayan. Yes, strawberry. Okay? Pero basta, lahat ng nasa ilalim, kahit diagonal or horizontal, or basta nasa ilalim siya ng price, support tawag doon. Nasa taas ng price, resistance. Pangalanan ko na kaya. Ayoko nahirapan kayo eh. Okay, so clear Basic lang to. Ngayon, etong line na to, yung support sa ilalim. Ito pa lang yung data niya. Ibig sabihin, si market is potential support pa lang siya. Hindi pa talaga siya support. Hindi pa siya ganun kalakas, hindi pa siya valid. Later, explain ko sa'yo paano pag na-break yung support. So, hindi pa siya ganun ka-valid.
So, para malaman na si support is masyadong strong, pwede mo siyang i-adjust. Pwede natin siya ilagay na pa ganito. Okay? I-adjust ko dyan. Ayan. So, makikita mo na yung support is hindi na siya isang points lang. Marami na siya. And respected na siya. Doon yung malalaman na si market is nag-create talaga siya ng malakas na support. So, dyan nyo siya hanapin. Yung valid na trend line. So, goods din naman yung kanina, yung pag ganito, pero mas maganda, ito, may better way para ilagay siya. Okay? Kasi nakikita nyo yung reaction na sa tuwing pumupunta siya sa support, nagre-react si market pataas. Copy. Nakakasunod, pupunta na tayo sa resistance. Question, dito lang. Dito nyo lang paikutin yung question. Okay. So, yung resistance, goods naman. Walang mali dyan sa resistance. Pwede naman kasi yan. Pero may better way para ilagay yung resistance. So, instead na ilagay ko dyan, lagay ko na lang siya dito. Dyan. Okay? And makikita mo lahat ng reaction sa resistance. 1, 2, yan, 3, tapos 4. Ibig sabihin, sa tuwing pumupunta siya ng resistance, nare-reject yung price naman pababa. Okay? So, hindi kayo malilito kung saan nyo pinaplot yung trend lines nyo. And from this price action, from this movement, malalaman nyo na si market is pwede siyang i-bounce sa loob niyan. Okay? Or i-ping-pong. Dyan. Somewhere dyan. Nakukuha? So, ganun nyo siya titignan. So, pag nandyan na si price, nakikita niya nagbabounce. Let's say, for example, dito, pwede mo na siya ilong kung nakakuha ka ng confirmation dito. Pwede ka na dyan maglong, tapos yung SL mo is nandito lang sa lower part. Okay? So, may question kanina. Asan ba yun? What if na-break yung support? Okay? Let's say, for example, na-break yung support na to. Ito, bumaba dito yung price. Yan, nag-create ng ganyan yung price. Okay? Tingnan nyo kung paano ko i-adjust yung support ko Instead na diagonal siyang ganyan, kukunin ko yung buong movement na to. Ay. Yan. Okay? Alisin ko na to. So, nandito na ngayon yung movement ko ng support. Kumbaga, sinundan ko lang si price kung ano na yung ginawa niya. And tinuloy ko lang din yung resistance ko. So, hindi ka malilito kung ano yung gagawin ni price kasi nasusundan mo siya via price action. Kumbaga, kino-corner mo si price. So, paano ba titingin ang confirmation? Yung confirmation kasi is the way na basahin mo yung candlestick. So, meron tayong cheat sheet or candlestick cheat sheet na pwedeng ma-search sa Google. And malalaman nyo lahat ng confirmation na pwede. Okay? And pag naghahanap kayo ng confirmation, syempre, pag tumatama lang siya sa POI or dyan sa resistance. So, for example, dito. Yan, nandyan si price, nasa gitna. Okay? Wala kang hahanaping confirmation dyan. Magko-confirm ka lang pag si market umakyat dito or bumaba siya dito. Doon ka lang magko-confirm. And ano yung i-confirm mo? Let's say bumaba siya dito. Dalawa ulit yon. Continuation or reversal. Take note ulit. Makinig kayong mabuti. Magte-trade ka lang pag si market pumunta sa resistance or sa support. Dito once na pumunta siya dyan ka palang magko-confirm. Hindi ka magko-confirm dyan sa gitna. Oo, kasi range nasa gitna pa si market. So, once sabihin natin, saan siya pupunta? Let's say, guess. Kahit ano, wild guess. Laruin natin to.
Saan siya gusto niyong pumunta? Okay, so sabihin natin sa taas, pumunta siya sa taas. Then, doon ka lang magko-confirm dyan sa area na yan. Take note, ano yung i-confirm mo sa area nito? Dalawa lang. Continuation or reversal. Pag continuation, si market, tutuloy-tuloy yan pataas. Pag reversal, si market is mare-reject dito, tas bababa yan. Katulad nung nangyari dito. Yan yung mga rejection. Masakit yan. Nireject eh. Hindi, joke. Di kasama yan. So, yun yung rejection. Nireject siya sa resistance, so bumaba yung price. Pero pag hindi siya nireject, magko-continue siya. Kaya siya continuation. So, dalawa lang ang mangyayari dyan. Continuation or rejection. Rejection tuloy. Reversal. Nakukuha? Clear ba? Clear? Question. Saan po ang TP nito? So, let's say for example, dito ka pumasok sa dito. Tapos, ang nangyari is reversal, bababa siya. Then, pwede mo siyang i-short, tas dito yung TP mo sa ilalim. So, ganito yung magiging setup mo. Ganyan. Okay? Take note basic to. Hindi pa to nagre-refine. So, kung dito naman siya pumunta sa baba at nakita mo magre-reverse si market, then, ganun din. Lalagay mo siya dyan, tapos, SL mo yung mga weak dito, tapos targetin mo lang din yung sa taas. So, para malaman mo kung yung trend is continuation, kailangan lumabas dito ng candle na green. Kailangan makalabas dito sa taas yung green na candle. Ganito lumabas sa kanya. Yan. Lumabas siya dyan, tapos hindi na siya babalik dito sa ilalim. I-reject siya dito pataas. Ang kalat ng chart. Kuha. Ibig sabihin, once na makalabas siya dyan, hindi na siya babalik dito sa loob. Kasi tingnan mo ito, lumabas siya, tapos bumalik siya sa loob. Ibig sabihin, bull trap to, or fake out, manipulation. Pero para maging successful yung continuation ni market na pataas siya, kailangan lumabas siya dyan. Okay? Tapos mag-close siya sa taas, tapos hindi na siya bumalik dito sa loob. So, once mangyari yon, then, magmo-move na tayo ng panibagong trend line. So, sa taas ulit niyan is yung resistance ulit. Tapos, itong resistance mo dati, magiging support na siya dito sa area na to. Kasi dyan naman siya nire-reject. And magte-trade ka ulit sa gitna nito. Ayun. So, paano malaman kung continuation ng trend? Nasagot ko na. Paano malaman if false breakout? So, syempre, kailangan yung magdagdag ng knowledge sa charting. Kailangan nyo mag-spend ng time sa charting, magbasa-basa ng candlestick. Tignan nyo to, yung question dito, may instances ba na babalik pa din kahit lumabas na green candle? No, lumabas na yung green candle. So, for sure, ang dami nang nag-long dito. Kasi lumabas na yung green candle Pero biglang pinasukan ulit sa loob, bumalik sa loob. So, yan yung mga instances na humabol yung mga tao or na fake out. So, sila yan, yung mga na-SL dyan. That's because, siguro, kulang sila ng confirmation and pinasok nila agad ng hindi pa ganun kahinog yung market. So, yun, bumalik pa sa loob. Sakto lang, Araiso, kakastart pa lang din. So, yun yung mga instances. Kaya kailangan nyo siya i-confirm sa area na to. Hindi porket may lumabas dyan na green, confirm na bullish. Kasi kung makikita mo siya sa 15 minutes, weak lang siya. Hindi naman talaga siya lumabas. Kumbaga, sinungkit lang siya. Yan, liquidity grab. Shout out din. Ano ko, swing trader. So, any question dito? Nagets ba?
Gising ko na to. BTC to ah. Not sure, Pom-Pom. Odd season. It's acting. Ano pong bias mo? Short ba? Actually, nakalong ako sa lahat ng position ko. Pero baka mag-pullback to si BTC. Ano, dapat po ba iisang strat lang gamitin or okay po madami para sa confirmation? Actually, bago ka lumipat ng ibang strat, make sure mo muna na alam mo lahat ng current strategy mo. Bago mo siya palitan. Make sure na gumagana siya sa'yo. Baka pinalitan mo lang siya kasi hindi siya nag-work sa'yo. So, try mo pa i-push. Rai, pag swing trader coach, ano ba right leverage? Actually, meron akong video dito sa TikTok about position sizing and leverage. So, lagi ako naka-max lev. So, hindi yun risky. Ang baba ng volume, magre-retrace yan onte tas lipad. Pwede. So, yun. So, i-apply natin dito yung sa 1 hour yung support and resistance kanina. And this time, hindi ko na siya lalagyan ng name. Okay? Papakita ko lang sa inyo yung valid na ginagawa ng price. Okay. So, pag nagpa-plot ka nito ng support and resistance, pwede mo siya gawin sa kahit na anong time frame. Pero ito kasi yung rules dyan. Pag sa 15 minutes ka or sa 1 hour below ka nag-plot ng support and resistance, expect mo na pwede siyang daan-daanan ni market. When I say daan-daanan, ganyan, lagpas-lagpasan kasi mahina lang yung information sa lower time frame. Pero pag sa 1 day siya, masyadong malakas siya. Let's say for example, ito. Yan. Once na bumalik dito si market, ire-reject yan ni price kasi galing yan sa higher time frame. Okay? And ito na yung last low niya. So, ganon. Pag lower time frame, medyo dadaan-daanan niya. Minsan, nag-work naman, minsan hindi. Kasi, hindi ganon ka-reliable sa lower time frame. Pero pag sa higher time frame, mas may chance pa. So, tignan nyo to, yung line na ginawa natin. Okay? Para makita nyo yung galaw ng price. Makikita nyo dito yung reaction niya sa baba and yung reaction niya sa taas. Ayan. So, yan ni-reject. Tapos, para malaman mo na si market is successfully na bababa, kailangan mag-close ng candle sa baba at hindi na babalik sa taas. So, yun, successful, nakababa. So, harangan natin ulit dito ng line. So, ni-reject, umakyat ulit. And yun, yung dating line na ginamit natin, ni-reject ulit siya pababa. Okay. So, bumaba ulit si price, ni-reject ulit dun sa line. Kailangan nyo lang sanayin yung mata nyo. So, para si market, malaman mo dito, yung approaching siya dito, it's either reversal or continuation. Ang nangyari dito, continuation. Umakyat yung green candle and hindi na siya bumalik sa loob. So, ito yung attempt niya na babalik siya sa loob.
pero hinireject na si price. Hindi na siya bumalik sa loob. Okay? So, yung taas na yon nilagyan natin ng line, and dun ulit nire-reject si market. So, yan, nireject, umakyat, bumaba, nireject ulit, umakyat. So, yon. So, para si market makalabas ulit sa taas or sa resistance, sa tuwing bumubuta siya ng resistance, kailangan niya ulit ng ganitong candle na babasag at hindi babalik sa loob. So, ito na yung candle na yon na green. And ito yung attempt na bumalik sa loob, pero failed. Okay? Hindi na bumalik. Yes, yung mga weak sign ng rejection, sign ng weakness, kaya siya weak eh. So, yon. So, dito sa loob nito, meron ulit dyan na price action or pwede mo lagyan ng trend line. Yan, nireject siya dyan, tapos nakalabas ulit, tapos nireject siya dito. Pero pwede mo rin yan kunin as buo. Okay? Talagang walang rules dito. So, yan. Umakyat siya dyan, nireject ulit. Yan. Ibig sabihin, nung nag-approach siya sa price, hindi siya continuation. Reversal ang nangyari. So, baba ulit si price and nireject siya ulit dito and angat siya ulit dito. And yun. And so on. So, yan. Nakalabas si price, hindi na ulit siya pinabalik sa loob. Tapos, angat siya ulit dito, rejection, and yun, tuloy-tuloy. So, ngayon nandito si price. Nireject si price dito and ngayon pababa siya dito. So, dito, once na bumaba dito si BTC, try nyo. Once na bumaba dito si BTC, i-check nyo kung siya ay reversal. Okay? Uuntugin siya dyan, tas aangat, or magko-continue. Okay? Take note ang continue nito dapat may makita kayo diyang malaking red candle na bababa. Parang mga ganito. Yan. Pababa siya. So, dun yung mako-confirm. Gets? Ubus laway ko dun Continuation, pababa. Gets. So, dapat profitable na kayo bukas. Saan po namin i-confirm yung sa 1 hour? Actually, pag dito, natapos mo na yung 1 hour, kaya lang naman bumababa ng time frame is para sa advance yun eh. Pero kung gusto mo talaga pumasok dito, sabi natin magre-reverse lang ha. For example lang, ni-reject dito, magre-reverse. Dito na agad yung SL niyan, dyan sa ilalim. Tapos TP sa taas. Wala nang refine. Nasa 1 hour ka lang. Kaya ka lang nagre-refine is para sa advance yun. So, syempre, kailangan mo ng knowledge about refinement. Saan po? Get solid by BTC. Galing mo mag-explain, pre, sinimplihan mo lang. Thank you! Di na po ba bumabalik sa OB? Walang OB akong tinapik dito Price action yan. Basic lang to na na para mabasa nyo. Mabasa nyo yung chart. So, yung FBG, boss, tsaka yung CHOC, sa SMC yon it's smart money concept, strategy siya. And, yeah, good din. Gets no, tapos negative PNL mo. So, paano pala mag-sell short sa Binance? Baka nasa spot ka, pang futures yung sell short. Pag nag-breakdown po, saan po susunod na support? Ito. Yan lang din yon. Malaman nyo lang to pag hindi na siya valid, ganito siya. Dadaan-daanan siya ng ganun. Para ikaw, dinadaan-daanan ka na lang. Ibig sabihin, ini-invalidate na niya yung line na to. Okay? Pag dinadaan-daanan na yan ng ganyan, ibig sabihin, andito na yung panibago niyang information pag ganyan na siya. Ang bilis ng chat. Pag nag-break sa BTC po ba, effective din ba siya? Effective lahat ng strat. Ang hindi effective yung trader.
Ang under lang ni price action is yung basic na SNR. Tapos, kailangan mo talaga magbasa ng candle. Thank you, Den. Informative boss, salamat. Malinaw ko. Thank you. Yung win rate depende talaga sa trader kung paano talaga nila ito lalaruin. Basta if ang question nyo is kung effective ba, kung magiging profitable kayo dito, nasa trader po yun. May confirmation ba, boss, if nandun na sa zone? Yun yung kailangan nyo i-confirm. Meron tayong tinatawag na candlestick cheat sheet. Yung mga itsura ng candles na yan, nagmo-momentum. Maraming klase eh. Pwedeng gumanto si market dito sa support. Sobrang dami. Pwedeng ganito yung confirmation niya na bullish. Pwedeng unicorn ni ICT. Pwedeng ganito. Puro pataas. Pwedeng yung candle niya ganito. Engulfing. Red yan, tapos papasukan ng malaking green na candle. So, marami. Lahat yan mangyayari dito kung pataas siya. Ganyan yung mga itsura. Makikita nyo. So, kailangan nyo ng information about this. And lahat to, meron siyang types ng entry. Pwedeng nandyan yung entry mo, nandito yung stop loss. Ito naman, nandito yung entry, nandito yung stop loss. Meron pa dyan, evening star. Okay, ganyan naman. O, ganyan itsura. Dito naman entry niyan sa taas, tapos dito yung stop loss. So, maraming klase. And yun, as you go along sa trading, tapos sa charting mo, mapupuno ka ng ganitong itsura. And to the point na kahit tignan mo to ng walang chart, mababasa mo siya dahil nagbabasa ka ng candle. Yun yung advantage niya. Daming sinabi no? Boss, anong platform gamit mo? Gate. Sa Gate ako ngayon nagte-trade. Salamat, boss. Anong tawag mo sa start? Sa strat na to, basic lang to na support and resistance. The most rejected strategy of all. Lahat ng strat effective basta binabacktest. Correct. Sa strat ko, alam ng community ko na wala akong strat talaga eh. Kasi ina-adjust ko lang talaga yung market. About margin trading, meron po sa YouTube. Ang major time frame ko, 4 hours pataas. Wala akong copy trading sa Bybit. Coach, bakit ganito? Pag nag-pause ako, your SL price is lower than your equal. Ibig sabihin, your SL price is lower than or equal to your liquidation price. Ibig sabihin, yung SL mo masyadong unrealistic. Mas una yung tatamaan yung liquidation price mo. I-trade nyo to. Binigyan ko na kayo ng ano dito. Yan. I-confirm nyo yan dyan. Pag na-trade nyo yan, send nyo sa Telegram. Ang bilis. Ano bias mo dyan, boss? Ako dito lahat, swing kasi ako eh. So long talaga yung bias ko kahit bumaba pa siya dito. Medyo malalim naman yung entry. Dito ako nakapasok eh. So, syempre, 49 ako nakapasok eh. So, syempre, long ako dyan. May link sa Telegram ko dyan, ay sa TikTok, sa bio. So, pwede nyo yan i-click. Pag hindi nyo maklik, message nyo ako sa Telegram. Ba't kaya hindi nyo maklik yan? Gets na? Take note basic lang dish. So, ano to? More charting, more experience sa chart. More, may pera or wala, trade lang ng trade. Ano ba? Trade ng trade tuloy. Practice. Actually, makikita mo siya sa lower time frame. Sinend ko yun sa Telegram Wait lang. Bitget. 4 hours, 1 day. Sinend ko to sa Telegram. Ito siya galing siya dito. Yan. Yun lang talaga.
Simple as that. Galing siya sa liquidity na to nung January 11 and dun siya tumama. Ayan. Diyan ako nag-entry. Diyan mismo sa dulo na yan. Yan, nilong ko yan. So, yun lang. Ganun lang. Walang magic doon. Kinuha ko lang yung wick niya. So, yun. Nung na-reject dyan si BTC, nabulol eh, no? Siyempre, yung alts, grabe naman ang pump ng mga alts. Like, sabi natin, wild. Ayan. Ayan, grabe na yung pump ng wild. Lahat yon nasa ilalim. So, yan. Diyan, naka-entry. Tapos, ano pa? Ito yung mga open position kay Mavia. Yan. Yung kaninang in-explain ko sa inyo na SNR, yan lang din yung ginawa ko. Ayan, makikita nyo yung entry. Sa Tommy. Oh, yan lang din. Walang special doon. Yun lang yung tinuro ko sa inyo kanina. So, yun lang. Ito yung current ko na trade. Yan, tsaka ito. So, yan lang yun din yung tinuro ko sa inyo kanina sa BTC. So, walang special doon. Yan, ganyan lang din. Ayaw ng TG ko? Message nyo ako, i-add ko kayo. Bakit kaya ayaw ng link na yan? Sir, ano maganda altcoin i-accumulate sa spot? Actually, marami. Like, say for example, yung mga Bonk, WIF, Popcat. Bibili ka lang talaga nito pag nag-dump si BTC. Kasi minsan, most of them, bumababa talaga sa all-time low eh. Like yan o, yung mga discount nila sobrang lalaki. As in, bumababa sila. Ayan o, bumaba siya sa ilalim. Worth it ba ang 2K mentoring fee? SNR lang ang tuturo. Actually, prof, kung hindi ka marunong ng SNR, worth it yan. 5K binayad ko para sa SNR. Hindi po makapasok sa talaga. Hi, Boss Champakis. Mwah! Ay mo target sa BTC. Secret. Sa spot trading po ba, same lang ng strat in case na bibili ng... Yes, lalo na sa spot, mas magiging effective to sa spot. Etong ganito, yan, yung tinuro ko sa inyo. Kasi ito, lahat na nandito sa ilalim, dyan ka lang bibili. Makakakuha ka na. So, buy ka dito, tapos umakyat dyan sa resistance, sell. Umakyat ulit, bumaba dito, buy. Sell. Ganon, kabilis. Kasi sa spot kasi kikita ka lang naman pag tumataas yung market eh. So, pag bumaba pa siya lalo, edi buy ulit hanggang maubos yung pera. DCA naman tawag doon. Uy, Ryson, ikaw pala yan. Secret ko sana ako nagpaturo, pero dahil hindi ako marunong nun, worth it yon para sa akin. Pero bago ka pumasok sa mentoring, i-exhort mo muna lahat ng YouTube, TikToks, or dito, mga free webinars, join ka muna. Kasi pwede mo itong matutunan without undergoing mentoring. Ito, PM niyo ako. Ba't kaya ayaw nung link ko? Inayos ko na yun eh. It's up to you, prof. Actually, yung unang mentor ko, 1,000 nga binayad ko dun eh. Hindi pa talaga siya mentor, pero natuto talaga kasi ako sa kanya. Nasagot niya yung mga needs ko that time. Yung mga simple question ko, nasagot niya. Yes, free lang yon yung TG. October is October. Let's see. Hindi paldo to the... Basta yun ay, nakita niya naman yung... Asan ba yung kanina? Nakita niya yung ginagawa ng market. Wala namang special dyan. Nireject lang siya dito, tapos bumaba, sinip, tapos umakyat ulit, tapos baba ulit. So, pwedeng i-reject siya dito. Pwede. Pwede siyang i-reject dito, tapos bumaba ulit ng mas malalim.
lalagyan ko to ng yellow dito pag bumaba siya dyan. Ng paganon. Okay? So, dahil swing, lalo na sa akin, disclaimer na lang sa iba, wala akong ginagawa dito kasi magko-confirm lang ako dito pag pumunta si market dito or dito sa yellow or dito. So, wala akong gagawin dito sa BTC. Pero kung nasa lower time frame ka, yun. Ulitin mo lang yung kanina para hindi ka mahirapan. Chill lang kayo. Yan. Yan, ganyan. Sundan nyo na yan. Pwede po ba mag-long idolo? Ano ilalagay? I-confirm nyo dito, yan. I-confirm nyo huwag kayo basta-basta maglo-long. Bibigyan ko kayo ng opportunity mag-confirm. Pag di nyo alam paano mag-confirm, alam nyo na kung anong gagawin. Aralin mo na yung confirmation. Punta ka sa YouTube, kahit sino doon. Ano ba yung mga types ng confirmation and so on. Tapos, sa mga walang materials dyan, sobrang daming materials dito sa Telegram. Pwede ko i-send sa inyo. PM nyo lang ako. Hindi nyo naman babasahin yun eh. Baka ma-FOMO ka. Sob. Dati nag-forex ako. Ako magto 2 years na. Mag-enter ka ba trade now, boss? Hindi ko to ita-trade. Pero inaaral ko to. Hindi ko siya tinitrade kasi may open trade ako dito. Tsaka sa iba. Go, Alexis. Para di kayo matakot mag-position, maglagay kasi kayo ng stop loss. Ba't ba kayo nagko-cross? Pag ito lang let's say 4 lang to na confirmation. Pag yan, hindi mo yan nakita dito, then dito mo yan naabangan. Ganun lang. Ganun mag-confirm. Hindi pasok agad. Mas mahirap mag-antay eh. Mahaba kasi yung pag-aantay eh. So, goods. Okay na? Any question related dito? Ano lang, one topic at a time. Ako, pag di nyo pa to na-gets So, ito yung sa TG, tapos sa YouTube, yun din nahanapin nyo. Crypto Champ Trader. Pahinga kayo. Eat good food. More water. Spend time with your loved ones. Okay? So, yun lang. And ito yung TG and ito yung YouTube. Mag-mute na ako Inom akong water. And e-end ko to ng 10:30. Weekdays lang po ba dapat mag-open ng position? Pwede naman weekend kasi 24/7 naman yung crypto. What I mean is, pahinga din kayo. Let's say nag-review ka ng Saturday, Sunday, puro aral ka, then itetest mo siya ng Monday to Friday. Ganon. Pag wala kang ginawa ng Saturday, Sunday, then wala kang ilalabas sa Monday to Friday. Parang ganon lang din. Parang kung may quiz kayo ng Monday, yan. Goods lang, parang makapahinga din kayo. I'll mute na po. Thank you. Pabebe.